Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral tayo ng isang game mula sa Tata Steel Chess India at ang naglalaro po dito ay sina Super Grandmasters Ramesh Babu Pragnananda versus Super Grandmaster Vidit Gujrati. So ito po dalawang Indian Grandmasters. Kung napanood nyo po yung nakaraang World Cup, sila po yung parang natitira sa last 8 na Super Grandmasters. So talaga mga Indiano ngayon, papalakas ng papalakas no? So ito yung laban sa dalawang Super GM from India. Of course, mas kilala si Praggi. Ayan, so punta tayo sa ating game. And after po nung game na i-analyze natin, meron po tayong wow mali na video. So abangan nyo po yan nasa dulo reaction video natin. Ayan. So dito po, white si Praggi and black si Vidit. Ito nag-start with E4. Ayan. So E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. So ito po, Italian game. Ang nangyari dito, syempre, normal development lang. So Bishop C5, D3, D6, C3, Knight F6, Knight BD2, Castle, H3, Bishop B6. So alam niyo naman, ganyan talaga yung kinakalabasan po ng Italian opening. Talagang develop lang muna, tas medyo makunat. No? So Bishop E6, castling, and pagka-capture, capture, and then D5. Ayan, so brinake na ng black yung center and dito po nagkapalitan ng pyesa. So capture, 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 and knight takes D5. So parang napapansin ko dito merong slight advantage yung itim dahil po merong backward pawn dito yung puti. So kailangan niya yan gawan ng paraan. No? So knight C4, atake sa E5, so F6 muna. A4, A5, and then nagkapalitan ng pyesa. So capture, capture, Bishop E3, and Knight D5. Ayan, so napupunta tayo, mabilis tayo napupunta sa endgame. So Rook FE1, develop ng mga rooks. Ayan, Rook AD1, and of course, since ito po yung weakness, kailangan pilahan. So battery, Rook D7, D4, E takes D4. At ito siguro yung parang hindi masasabing blunder no? Pero inaccurate move. Kasi nakita ko po yung kinalabasan na posisyon ng game. So dito siguro ang improvement, knight takes D4 na lang. Ayan. Dapat knight ang pinangkain. Actually, parang mas natural naman talaga yung knight. Of course, lamang pa rin ng konti yung black, no? Kasi kakain dito, halimbawa, kumain ka ng rook, siguro magba-battery kasi yan yun. Battery, tapos ang only way to equalize is rook C1. Ayan po, sabi ng Stockfish. Grabe, malalim yung tira, no? Pagkakain kasi, mabibitin din itong pawn sa C7. So pagka C6, Rook B3 naman. Ito naman ang aatakihin. So, pagka nakain to, may kapalit, no? Pero mahirap na ho yan makita pag sa panic time, ano ho? Ayan. So, ang nangyari, nag-bishop takes D4, Rook FD8. So, napilahan dito. Kailangan umiwas sa pin. Ang ginawa, Bishop C5, and then pagka B6, Bishop A3. So kung mapapansin natin, itong Bishop napunta po sa gilid at sa ngayon, malakas pa yung diagonal ng Bishop. No? Pero pag yan, naipit yan dyan, malulugi, syempre yung puti. No? So kailangan niyang mag-ingat. So King F7, Rook E4, G5, G3, H6, Rook DE1, H5, ito na siguro yung
Ito na siguro yung mali oh. Nag-rook c4. Ayan. So, inatake po yung knight. Pagka-atras, dito may nag-iisang move yung puti. No? Si Pragi, isa na lang ang move niya para hindi siya tumagilid, which is b4. Yan ang kailangan niya mahanap. Kasi pagkakain, ang laruan, equal lang. Makikita natin sa engine evaluation, anybody's ball game pa. Kaso, ang ginawa kasi, pagka rook c4, nag-knight d4. So, ang sumatotal, natulungan patuloy yung itim kasi pinaatras ng rook yung knight, kaya ngayon nagka c5. May tempo pa. So, pagka c5, tinamaan itong knight dito, yung bishop naging pawn. So, nakulong po yung bishop. At yan, makikita natin, hindi na po yan nakalabas hanggang dulo. So, pagka knight f5, knight c6, battery dito, knight e4, king g2, king g6, knight e3, capture, and then king f5. So, actually dito po, ang plano na lang ng itim, ipalit na lang itong mga rook. Bakit? Kasi pag naipalit yung mga rook na yan, ito po, bad bishop, para ka naglalaro na one piece down. Ayan. So, rook e2, rook d3, excuse me, rook d3, rook 4 e3, so ayan, nagkapalitan na lang isa. Knight c4, rook e2, of course, hindi nyo po kakainin yung bad bishop, no? Although double pawn yan, pero syempre, yung bishop parang pawn na nga eh, ba't pa kakainin? So, nag g4 dito. g4, hg4, kain, rook e7, ayan, rook d1, rook c7 with the idea sana of b4. Ay, hindi pa rin. Bitin pa rin yung bitin pa rin yung bishop eh, pero wala na talagang magawa siguro. Knight e5, rook h7, knight f3, threatening checkmate, and dito, ayan na po ang nangyari. So, rook h1, knight e1 check, king h2, king e4, and pagka b4, ayan na, naipalit na yung mga rook. So, ang ending, ito na lang, bad bishop ang kalaban. So, king d5, capture, king g2, and knight d2. Ayan. So, dito po ang nangyari, siguro dahil panic time na rin, ang ginawa ni Pragi sa game, nag-king f1. Ayan. So, na-illegal move. And, of course, ganyan po talaga ang nangyayari kapag wala na pong oras. So, pagka wala ka ng oras, kahit sino ka pa, kahit super GM ka, minsan, bumabalik sa pagiging beginner, no? So, king f1. Kasi wala na ang oras, hindi na po makapag-isip. Ayan, so pagka king f1, illegal move, ang mangyayari po dyan, persadong galawin ang king kasi touch move yan. So nag-king g1 na lang, king c4, bishop c1, and then king c3. Dito po nag-resign na si Pragi. Ayan, so ang papanoorin nating video, para kasing lumalabas, naging mali no? So panoorin po natin yung video kung paano nangyari yung illegal move. Ayan, so ito na po yung video natin. At actually, napanood ko lang ito sa Facebook. Kaya naisipan kong gawan ng analysis. Kasi natuwa ako doon sa video ng chess.com. So, panoorin po natin na sabay. Hopefully, matuwa rin po kayo kagaya nung natuwa kasi ako eh. So, ayan. Panoorin natin ang video. So, ayan po. Maiksing video clip lang siya, ng chess.com. Pero makikita nyo doon na si Pragi, kahit na illegal move siya,
nakangiti pa rin siya, hindi niya masyadong parang dinidibdib yung laro. So yan po isang napaka-importante sa chess. Kailangan enjoyin niyo lang yung laro. Ayan, kasi minsan pagka napapansin ko sa professional level, pagka yan na po yung ginagawa natin, sumasali tayong international tournament, masyadong malakas yung pressure. So kailangan babalik tayo. Bakit ba tayo nag-chess? Syempre para mag-enjoy lang. Ayan. So hopefully na-enjoy nyo po yung clip. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa ating description. Kung gusto nyo panoorin ulit, pwede nyo pong panoorin. So ayan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po. At sana meron tayong natutunan or sana natuwa kayo. Kung natuwa po kayo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.